Sir, doon sa audience natin na kasi marami rin no, yung papuntang retire na o retiree sila. Ano po yung pwede yung message sa kanila? First and foremost, yung preparation. Ihanda mo yung sarili mo. Pag-ipunan mo kung pwede. At hanapan mo talaga ng pagkakataon na sa dako paroon, pag retire mo, ay magagawa mo kung ano yung gusto mo. At may enjoy mo yung buhay mo siguro. Yung mga ginagawa nyo dahil gusto nyo lang, hindi na para kumita pa ulit, magnegosyo pa ulit. Hindi na. Hindi na bagay sa akin yun. Makakadagdag lang yun ng stress. Ng stress. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron na naman tayong tour, Yes, ma'am. sir. Opo. Babalik tayo ng Vietnam. Vietnam Sir ulit. Bobby. Okay. Opo. Pero this time, pupunta po tayong Mekong Delta ng Vietnam. Ayan. So, ang topic po natin ay Vietnam Rice and Fruit Orchard Tour. Sa June 4 to 8. Ayan. Ang tawag po nila dito sa Mekong Delta ay the Rice Bowl of Vietnam. Sisilipin po natin yung mismong farm ng mga Vietnamese. At the same time, sisilip din po tayo doon sa mga milling kakagulat kasi nga talagang parang from yung bigas po nila dumadating doon sa mga rice mills ng nakabarge using the Mekong Delta. Tapos hinihigop na lang po siya ng machine. Dire-diretso na po yun. In 8 to 12 hours, lalabas po yung bigas na. Guava, ayan, dragon fruit, durian, langka. Jackfruit. Open na yung registration. Open na po yung registration. Open na po. Just send us a message sa Inspired Learning Tours Facebook page. Yun po yung pinakamabilis. May pa-fruit buffet ka ba, Ay, ma'am? syempre po. Sa Vietnam lang Laging po. looking forward yan sa fruit buffet. Dalawa pala yung aabangan mo. Oo, durian. Durian at bayabas. Kasama po ako sa tour na to. Magkita-kita po tayo. Oo, kasama po ulit si Sir Buddy and his team. Kasama po ang Agribusiness, how it works sa tour na to. Mag-register na po kayo. Sigurado hindi po kayo magsisisi. Salamat po. Kanya ito ba? Kanya na lahat yan. Kanya lahat yan. Ito yung ino-offer sa akin na daan. Yan. Itong ino-offer sa atin na daan na ano yan. Ganda rin ng lugar niya. Ang ganda pala ng lugar mo, sir. Hindi. Walang pa na makita to. Wow. Grabe. Nilagay ko muna dito yung mga isda, inalis ko doon dahil yung balite nagbunga. Maraming bunga. Ay, pag matigas yun. Ang nalaglagan niya, patay yan. Tsaka toxic. Toxic. Siya sa tubig. Meron doon nakatira tong mga isda sa itaas. Anong isda yan, sir? Mga red tilapia. Ay doon nakatira yan eh. Inalis ko muna kasi namamatay sila doon sa yung katas ng bunga ng balite. I-introduce po muna natin si Don Ramon Lorenzo. Ayan, dito po yan sa Baras, Rizal. At sir, kayo po ay matagal na dito sa lugar na to. Around 45 years. 45 years. Ibang-iba itsura pa nito, 45 years after noon. Oo, gubat na gubat ito. Gubat na Not a gubat. single step na makakapasok ka dito sa property. Punong-puno ito ng talahib, kugon, mga wild bamboo, na halos walang pakinabang. Rowland.
And then, unti-unti mo siyang landscape. Wala siyang lugar na flat na level. Rolling talaga siya. So ito sir, parang pinatag-patag mo, ganon? Yeah. Actually, matagal na panahon inubos ko para mapatag. Mapatag yan. to. Lalagay ko doon sa malalim. Ganon. Para lang meron ako space na level. Wow. Pero ang ganda. Ganda ng kinalabasan. Oh, well, thank you. Pero, wala, marami pa rin kulang. Marami pang kulang. Unti-unti lang. Sige sir, mag-tour tayo. Oo. To, sama ka ba? Sama ka sir to. So si Don Ramon ay kapitbahay ni Sir Toto. Naipundar ko doon para sa retirement. Retirement ko tsaka ng pamilya. Pero naunang nawala si Mrs. eh. Oh, I see. Kaya, ayun. Mga bata naman wala rin dito. Asan pa yung mga anak niyo, sir? Nasa Canada. Canada sila. Anong puno pa yung nasa taas na yan? Balite. Balete. Ang ganda. Oo. Iyan ang naka-attract sa akin. Kaya kinuha ko yung property. So nung nakuha niya yung property, andyan na yung puno na yan. Oo. Actually, yung pinakapuno niya, wala na nga dyan eh. Dahil nung dumating ako dito, inuuling yung puno. Ang natira na lang yan, mga sanga na lang yan. So, nung nakuha ko yung property, pinahinto ko na yung mga nag-uuling. Wow. Papasok tayo doon sa loob ng puno. Ay, sige sir. Oo. So to, Sayang hindi nag-ooperate yung waterfalls kasi walang tubig. Kasi nga inempty ko opo. dahil doon sa mga bunga niya. Oh. Pagka namumunga yan naman, nag-a-attract ng mga migratory birds. Maraming ibon. Ang ganda din. Ang ganda, sir. Wala, hindi pa rin tapos. Single-handed ang development eh. Unti-unti lang. Tsaka para nag-i-enjoy ako na ako yung gumagawa. Hindi ako nag-i-enjoy na nanonood lang. Ay, talaga, nag-work ka talaga, sir. In doing the mga improvements. Oo, ako mismo gumawa nito. Nakikita sir? mo. Yan, mga Talaga, handa. sir? Oo. Hanggang doon sa taas. Inuuka ko yan. Tsaga-tsaga. Wow. Masterpiece mo pala to, sir. Kuha ko na isang suha para meron tayong Suha. makain doon sa taas. Ano ito? Vietnamese variety. Okay. Ewan ko Season kung- ba ngayon, sir? Suha? Hindi, palipas na rin. Kaya lang may mga naiwan pa bunga. Ito, sir, anong puno to? Anahaw. Anahaw buho ba to? Oo, pero Namumunga pala siya? babae siya. Yung lalaki hindi nagbubunga ng ganyan. Tapos pwedeng itanim to? Yeah, actually maraming tubo. Pero slow growing ang anahaw? Oo. Pamilya siya ng palmera. Palmera. Hindi yun na inabot yung chiko. Tinan mo, Naglaglagan na brown lang. yung lupa dahil sa chiko, sa dami. Kukuha ko ng isang suha. Para Sige, sir, tayo sama merong po kami. mamerienda. Palipas na rin eh. Kukunti na rin naiwan. So, Don Ramon, libangan mo lang ang trabaho dito sa farm mo. Retired na kasi ako eh. Wala lang akong pinagkakakita kundi libangan na lang talaga. Oo. Ano po yung career niyo nung araw, sir? By profession, medtech ako eh. Okay. I'm a licensed medical technologist. Technologies. Pero never ko na-practice. yung Hindi ka profession. nag-practice. Oo. Dahil, Upon graduation, nag-join ako sa drugs pharmaceutical company. Yung multinational. First job and last job until I decided na mag-retire and put up my own business. Nag-poultry ako dito noong araw sa likod. Makikita mo later on pagka nandun tayo sa May taas. bakas pa.
halos wala na. Kasi nagtayo ng housing project sa vicinity, hindi na kami allowed magnegosyo ng livestock. Kumbaga yung dating agricultural zoning namin, converted na siya into residential. Hindi na rin kami bibigyan ng permit to operate. Kailan nyo tinanim itong mga asuhan na to? Matagal na. Mga ano lang, siguro mga 8 years ago lang. Pero yung iba nito, matagal na. Pagka nung na-acquire ko to, nilinis namin, immediately tinanim ko na. Lahat ng puno na nakikita mo dito, tanim mo na lahat tanim to. ko lahat. Ako lahat nagtanim. Sige, pwede na. So, kung ano lang mga tinatanim ko, bagong tanim tong mga lansones, yun nando, mamubunga na yun next season, yun nasa itaas. Doon sa mas mataas pa, yung mga dragon fruit. Ito, nakaharvest na ako ng mga pinya. Meron din ako mga duhat. Sir, ang vibe ng farm mo, pang tourism. Hindi ko alam. No? Actually, personal, hobby. Ang ganda. More on personal hobby. Tourism? Akyat mo doon sa taas. Doon, taas. Parang parehas kayo, sir. May mga limestone na malalaki na Rock formation. rock formation. Yan, Kaganda. nakadagdag sa attraction Yes, niya. sir. Lahat ng paborito kong prutas, Tinanim niya lahat. naitanim ko naman. Lahat. Durian, May namumunga rin yung durian, sir? hindi pa eh. Nahihirapan sa init eh. Mangustin. Mangustin. Yan, mga giant na duhat. Meron ako mga bagong variety ng duhat na seedless. Yung maliliit. Walang buto. Yung maliliit, sir. Oo. Tapos, meron akong mga dragon fruit. Lahat ng klaseng mangga, meron ako. Yan. Dito, mga apple mango, kinalabaw, pico, supayda. Doon naman sa kabila, across the street. Sa inyo rin yun? Across? Yung malalaking mangga. Giant mango, peach mango. Doon naman yun. Sayang, walang tubig tong pispan. Meron tong cascading waterfalls. Water. Gawa, man-made din po yun? Ako rin naggumawa. Mismo ito. Kaya lang, walang tubig. Gawa nga noong baliti. Nagbubunga siya. Pero siguro starting bukas, lilinisin na yan uli. Lalagyan uli ng tubig. Yung mga isda na yun, malalagay na uli dito. Ang ganda naman. Usually, mga ginagamit ko naman, mga recycled lang. Ganito mga ganito, mga Sir. galing na sa scrap. Nag-ano ka? Yung Japanese art? Stone Oo. art? Buhatin mo, ibang napakabigat. Iba yung weight niya, tinan mo. Sobrang bigat, compare sa ordinary na rocks. Saan po galing tong bato na to? Galing yan sa Polillo Island. Malayong pinanggalingan. Until now, sir, to maintain yung cleanliness nito, malaking trabaho pa rin. Ako, sobra. Pares kito to, ang daming tao. Ano yan, sir? Formation niya, no? Ang ganda nga eh. Ang ganda ng rock formation. Parang masungi. Sir? Oo, aring masip. Yung merong season of the year na mas ma-appreciate mo siya. Dahil green na green, malamig. Yung mga moss na nakikita mo sa Quiapo, marami dito noon. Mga pako. Wow. Otherwise, sa wild mo lang makita yun eh. Gaya yung mga giant fern na ganyan. Tsaka ito, dry na dry eh. Dry season ngayon. Yan, Mga bandang July, August, sir, green na green to? November. November.
October yan. Galing ka sa rainy season. Wow. Ang mga tinatanong ko, yung mga hindi masyadong ordinary, like ito, champaka. Kasi champaka, sir. Ayan, Ito. walang bulaklak eh. Yan, 3 puno na yan. Ito, ilang-ilang. Ito, ilang-ilang. Oo. Pero ano yan, pamilya rin ng ilang-ilang. Ang champaka. Oo, pero yun ang Chinese ilang-ilang. Iba yung scent niya. Tsaka yung kulay niya. Anong kulay na? Yellow? Yellowish orange. Noong araw, pagka bumibili ka ng sampagita, doon sa mga bata, yung mga nakasabit, champaka nilalagay eh. Siguro dahil medyo nawawala na rin sa, nagiging extinct na rin yung puno eh. Kaya ako konti na naglalagay noon. Ilang-ilang na lang. Paano po pinopropagate yung champaka? Ano yan, minamarkot. Ah, markot. Oo. Wow. Parang hindi ako successful na makapagpatubo ng seeds. Unlike ilang-ilang, makikita mo anywhere may tumutubo eh. Siya, yung seeds niya, hindi tumutubo eh. Everyday, sir, inaano mo pa rin to? Binibisita mo? Oo, kasi may halaman hanggang sa taas eh. Although hirap na hirap talaga siya. Oh. No matter na diligan mo siya everyday, ganyan pa rin itsura eh. Well pronounced ang summer. Summer at saka rainy season. Yeah, extreme. Ito, meron akong cave. Malawak ito sa loob. Makhipot lang itong entrance. Nilagyan ko ng gate kasi minsan yung tagalabas, makikita ko na lang narito. Nakapasok doon sa kabilang entrance. Oh. Ang talagang entrance niya nandoon. May cave. Anong itsura sa loob niyan, sir? Meron maluag na area eh. Madilim. Yung, kung meron kang photophobia ba yan? Yung takot ka sa dilim? Hindi ka Huwag po. mo na itry. Kahit yung kamay mo, nandiyan sa harapan mo, hindi mo makikita. Ah, talaga, sir? Ganun ka? Total darkness talaga. Wow. Sobrang na-amaze ako. Dito lang tayo sa Baras, pero ang tingin mo parang nandun ka sa napakalayong lugar ng Pilipinas. Ganun lang Parang lumayo ka, pero nandun ka Andito pa rin. ka lang. Ito, pagka rainy Ay, yung mga season, moss green na na sinasabi green to niyo, sir. Green na green niya, maganda, makapal. So talagang nabubuhay siya pag sa rainy season, balik siya ulit. Babalik siya ulit. Ito yung habitat niya. Gusto niya itong klase ng bato. Oh, ng I see. Adobe. Sagutin ko lang. Sir, saglit lang po. Opo. Thank you, Juan Mayor. Thank you. Never ending talaga tong Yeah. trabaho dito eh. Kung ano lang maisip kong gawin, parang ini-improve ko lang naman yung what is existing. Hindi Maganda naman nga ako eh. nag-create ng bago. Tama po, maganda. Gaya nito ang hagdan, sinundan ko lang. Yung terrain, yung ano niya, yung, Oo, terrain. natural na ano yung niya. terrain niya, yun pa rin. Yung iba natatakot sa puno ng baliti eh. Ito, ang ganda rin dito. Ganda, no? Actually, sabi ko sa kanya, mas maganda pa itong sa place mo sa akin, yung ano nito. Yung Hindi spot. naman. Oo. Yung spot. Tama pati, oh. Kasi may overlooking Wala na. akong ganito.
ito mga ganda niya, no? Kung gaano kaganda yan. Pero the next time na babalik kayo dito, Yes, sir. puno na ng bahay yan. Iba na yung landscape. Ayan, no? At kasi, bakit? Housing na Kaya yan? ginagawa ng subdivision niya yung ibaba natin, no? Yung mga palayan. Sayang, ano? Ayan, mga heavy machine, no? Andyan na. Ayan. Yung mga ano na yan. Which is Malaki part po yan yan ng hanggang sa highway. Morong. Morong. Morong yan. May housing yan eh. Yung ano yan. Yung buong palayan na yan, housing na yan lahat. Wala na yung palay. Alika. Wala yan. Wow. Wow. Noong namatay ang anak ko, inisip ko na para hindi siya malayo sa amin, yung urn after cremation, Oh. na ihanap ko ng lugar dito. Inukit ko yung bato na yan eh. Aha. Diyan nilagay yung urn. Oo. Pero hindi nagtagal. Si Mrs. naman. Kasunod. So the whole family siguro, Diyan na. dyan. Kasi dyan ang hanggang 12 urn sa loob. Malawak yan sa loob. Wow. Ganda ng rock formation niya. Ganda. Sir, itong ganda dito. Oh. Yung ba yung Wilcon? Wilcon. Wilcon. Daisy tiles. Yung itong sa kanan banda, Daisy. Yung Okay. Wilcon, yung puti. Mag-iiba nga yung landscape. Yun naman yung gymnasium, yung baras. Baras na yan. Yung kulay blue ang bubong. Sa side noon, nandun yung munisipyo. Nandun si Mayor. Mosabil, ayan lang, si baba. Oo nga eh. Baka makita natin sa other side, papasok tayo sa puno. Dito muna tayo. Wow, super relaxing. Tapos ang ganda rito kasi puno niya, sobrang ganda ng ng dahon. Ano yan, sir? Pahingahan. Actually, toilet ito, pero Ayan, maganda yan. kinonvert ko na sa pahingahan. Halika, welcome. Yun lang, madumi. Wow. Ganda yun. Oh, wow. Isang bato lang to, isang rock, mula kanina. Inukit ko lang to Inukit para lang, maging sir. hagdan, maging upuan. Pero actually, isa lang siyang solid rock na malaki. Ito, kung mapapansin mo. Wow. Yung tinutuntukan natin kanina, nung tinanong mo kung ano, sabi sa'yo, toilet, restroom. Yan. Grabe, sir. Paano mo inukit to, sir? Matagal din. Actually, hindi pa tapos. Hindi pa to grouted, eh. Wala pang grout. Wow, art piece. Water? Opo. Sir, ano to? Ano yan? Madre cacao. Ayun na yung housing. Ayan na yung housing. Nung araw yan, green na green, yung area na yan. Ano rin to nung araw? Oo. Nariyan yung aking poultry nung araw. Meron siya separate na kalsada. Doon ka sana dadaan na Toto, doon sa gate na yun, ayun. Kinonvert ko na lang siya into vegetable, garden. Maraming tanim dyan na gulay. Doon sa may area, doon sa may likod. Ayun, commercial quantity na yun.
Diyan ka sana dadaan. Oh, yun yung gate doon. Tapos, lalabas ka doon sa kabilang gate. Pagka binagpak na nila yung mga... Carving, sir? Nakita Wood ko na carving? sa isang antique shop sa England eh. Sa mga nagluluma. Natuwa Ganda. lang ako. Oh. So, binabenta naman. Magkano mo nabili yan, sir? Parang 5 pounds lang yata. Halos giveaway. Si Don Ramon pala ay nag-migrate kayo sa England, sa London, Oo. for ilang years po sa United Kingdom. 10 years. United Kingdom, 10 years. Hello. Oy, hello. Meron tayong bisita dito. Sino? Si Sir Buddy, si Toto nandito. Sir Buddy sa agribusiness. Yung sinasabi ni Toto noon, Oo, buti pumunta. oo nga, kagabi pa kami magkasama kila Toto. O sige, tawag na lang ako mamaya. Bibiyahin na kami mamaya. Ah, good. O baka matawagan kita bago kayo umalis. Sige, man. Bye-bye. Sa Leyte. Leyte. Ang ganda ng itong... Ito, tanim ko na yan. Anong kahoy po yan? Nara, pero baby Nara pa siya. Pero yan ang magpipit sa kailangan ko eh. Oh. Horizontal beam. So yung ugat niyan, ginawa kong table doon sa table kanina sa garahe. Mm. Ito naman, kay Mito. Oh, Oo, ginawa ko ring table. hardwood din ang kahimito? Hardwood. Actually, kabibili ko lang ng blade kahapon ng umaga. Ilang sanga lang yung naputol ko, surrender na yung blade. Sa tigas. Wow. Nagsisindi yung blade. Nag-aapoy. Yung nando sa harap. Sabi sa'yo to kung kailangan mo. Oo, kano. Pang gusto mong pang-dekorasyon. Pang-landscape mo. Napakatigas na puno. So ito, sir, yung bato, parang paganyan siya. Yes. Tapos, kinarve mo na gano'n para maging space to. Yes. Para Tapos, naglagay ka na ng sinemento mo na to. yung ibabaw. Open kasi yun eh. Yan, isang bato lang yan, no? Actually, ito, na-discover ko lang noong nagpagawa ako ng water tank. Water tank yan eh. Yung tinutuntungan natin kanina. Eh, dahil nag-enjoy kami, Naisipan mo. gawin na natin view deck. Dahil may view deck, masarap magkwentuhan, mag-inom-inom. Eh, mahirap kung magto-toilet, bababa pa, paggawa ng toilet. So nakita ko naman ito, ay pwede kong May space. i-reclaim. So may pahingahan ako dito na hindi ako mababasa. Konting kusina, konting lutuan. Ito, meron ganito yung upahan mo. Ang daming upan sa ganito. Ay, Ay, grabe. sir, itong lugar mo. Pag open to Airbnb to, Oo. Pero Isip na ba yung sir ano eh? ayaw mo. mas Kasi particular ako sanctuary sa mo to. privacy. Di ba? Nawala yung privacy pag maraming tao. Mahirap kontrolin. Apo, apo. Hindi mo masasabi yung mga guests, di ba? Sir, balikan ko lang, di ba, ilang years ka dun sa company mo, yung pharmaceutical? 21 years dito sa Pilipinas yun. Oo. And then after that, saka ka nag-migrate sa United Kingdom. No, I put up my own business. Dito. Ito na yung poultry muna. oo. Tapos ilang years po yung poultry. retirement na binigay sa akin, ginamit ko into sa poultry. Oo, livestock, poultry. Kasi yun lang naman ang bagay dito sa area during that time. Oo. At during that time, boom, ang poultry business. Contract growing na ba yan? Or Contract growing. San Miguel? No, sweep, Swift? Foster, Foster. Rizal Poultry. Rizal Poultry. Nakaikot din ako. Mga at least 4 na integrators. And then, ito na, dumami na yun. Then, nag-migrate ka na. Although hindi na masyado maganda ang business, sabi ko, subukan ko sa ibang bansa. So, anyway, nag-generate pa rin naman ng income. Dito, while nandun ka sa UK. Merong nag-level ng facilities.
Pero lumaki din siya. From 10,000 initial volume, napaabot ko siya ng 36,000. Wow. Bird capacity. This ideal volume lang. Madali makontrol. Manageable size. Mahirap yung sobrang laki na napapabayaan. Anong naging career mo, Don Ramon, doon sa UK? All around din. Ayun, kung ano lang. Nagla-landscape, nagla-garden. Mahilig ka talaga, sir, sa landscaping. Yun yung available na opportunity. Pero mahilig ako sa halaman. And then, yung landlord ko, property developer, nakita niya yung trabaho ko. Kinuha niya ako na assistant. Ako namamahala sa mga properties na binibigay niya. Kailangan dadaan muna sa atin. Kailangan may approval ko. Ako lahat may hawak ng mga susi. Yung marami siya na pamili na properties. Ako nagsusupervise, refurbis, renovations, repair. Yeah. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.